Eto, mga kababayan, mukhang dumating na nga talaga yung karma nitong si Vice Ganda. Okay, magandang araw mga kababayan, and once again, welcome back dito sa ating YouTube channel. Pag-uusapan natin ngayon itong mga kumakalat na post sa social media. Even tiningnan ko rin po ito sa official page talaga ng McDo, and totoo nga na ngayon ho ay talagang, kumbaga, naging isa na po sa mga endorser doon itong si Heart Evangelista, itong asawa po ni Senate President, pwede sa gitna po ito nga ng talagang usapin dito po kay Vice Ganda. Itong nangyaring trending na ginawa nga ni Vice Ganda sa pagjujuk about sa Ditske and kay PRRD. Mga kababayan, marami po talaga ang nakapuna. Dahil kahapon lamang po, o kagabi lamang ito, bago ako matulog, ito yung feature na kung saan, diba, batid naman ho natin mga kababayan, no, na talagang itong si Vice Ganda ay isa ito talaga sa kumbaga ay pinaka-endorser nitong McDonald's. Kasi hindi po natin maipagkaila sa ngayon na talagang yung McDonald's kasi marami po ang nananawagan na i-boycott dahil nga isa po dyan sa mga endorser, itong si Vice Ganda. Even marami din po mga attorney ang talagang nanawagan, no? Si Attorney Vic Rodriguez, si Raul Lambino, marami po pong mga attorney Raul Lambino, marami po pong mga ilan po sa mga kilalang personalidad ang nanawagan na i-boycott, no, yung mga ini-endorse po nitong si Vice Ganda. At isa na nga po dyan yung McDonald's. So sabi ko naman, although sinasabi ko sa inyo na although masarap naman talaga din ang itong McDonald's. Kaso nga lang, syempre, nadadawit nga dahil isa ito sa mga ini-endorso po ni Vice Ganda. And mga kababayan, sa gitna po ng usapin, ito po nangyari bago ako matulog kagabi, hindi ko na nagawan ho ng video, na nag-post po ito. Unang-una ko nakita, nag-post si Heart Evangelista, itong asawa nga ni Senate President Jesus Escudero. Ang sinasabi niya po dito, dream come true. Ayan, so kumbaga, natupad na yung isa sa mga pangarap niya. And nangyari po ito sa gitna po ng usapin. Ito ang patungkol kay Vice Ganda. And tiningnan ko din po ang mismong page nitong, kung totoo nga, kasi syempre, tiningnan ko po ang mismong page ng McDonald's, no? So, once again, hindi po natin, kumbaga ako, bahala kayo kung hindi na kayo kakain dyan, pero syempre, ako po pinapakita ko lang po ito sa inyo sa gitna po ng usapin nga na itong patungkol sa ginawa ni Vice Ganda. Parang syempre, siguro hindi ko alam, dahil until now naman, wala naman pang nilabas po na statement itong McDonald's na kung tinanggal na ba nila si Vice Ganda, or ano yung totoo. Kasi sa gitna ng usapin no? Ito po mga kababayan, nung tiningnan ko po ang mismong page po ng McDonald's, ito yung nakita ko. Na kung saan, kagabi nga, nandyan na po si Heart Evangelista na yung talagang pinakaano nito. Ayan, no? So kaagad, yung nakaraan si Vice Ganda, pero ngayon, si Heart Evangelista na. But as of now mga kababayan na, once again, ino-correct lang po natin, no? Na kung saan, wala po tayong direktang alam na kung tinanggal na ba si Vice Ganda bilang endorser nitong McDonald's, hindi natin alam, no? Ito naman po ay pinapakita lang naman ho natin sapagkat nga ito yung kumbaga sa gitna ng usapin, ito yung nangyari, no? So ayan, si Heart Evangelista na po ang nakalagay diyan mga kababayan. So kung totoo man na talagang, kung sakasakali man na talagang tinanggal na yan, yan yung tinatawag po natin na big, no? Big big karma na po yan, mga kababayan. So eto, nung tiningnan ko to mga kababayan, itong McDonald's page yan. So, makalagay dyan si Heart Evangelista na. So, napakabilis, no? Dahil ito yung sinasabi ko na kapag ka-influencer kasi, lalo-lalo na kapag mga endorser, nag-i-endorse ka ng isang produkto, dapat talaga wala kang, kumbaga, wala kang binabanatan o hindi ka nakikiano masyado sa politics dahil nga alam naman po natin, simula pa noon, ang politics talaga is divided yan, no? Kaya nga, itong si Heart Evangelista, although asawa po siya ng kasalukuyan natin sa Senate President Jesus Escudero, na alam po natin naman na si Senate President Jesus Escudero ay talagang, kumbaga, very active yan sa politics. Pero kung matatandaan po natin, itong si Heart Evangelista, hindi ito na masyadong nakikialam sa politics. Trabaho ng asawa niya, yan sa politics. Wala siyang, kumbaga, sige, trabaho mo yan. Dito rin ako, dahil ito yung trabaho ko Hindi siya nakikialam sa trabaho ng asawa niya, hindi siya nakikialam sa, kumbaga, yung talking about politics. Kaya, kapag kinuha po siyang endorser nitong mga, kung ano man mga produkto yan, kung ano man mga company ho yan, talagang okay kasi neutral ito mga kababayan. Kaya nga kung pansinin nyo, dahil po sa ginawa po ni Vice Ganda, nadamay na yung Shopee, nadamay na yung McDonald's, no? Dahil nga marami na nawagan at hindi po natin maipagkaila na marami din talaga ang mga Duterte supporters. From Luzon, Visayas, and Mindanao, napakarami yan. At napatunayan natin yan nung dinala nila sa dahig si Pangulong Duterte, no? Nung
2016 up to 2022, nakita natin yan hanggang sa itong eleksyon po noong nakaraang Mayo lamang. Nakita po natin kung paano po nanalo itong Senador Bongo, Marcolita, and Bato de la Rosa. No? Even nga nanalo pa si Amy Marcos at saka si Villar, na which is talagang tumalon ho ng bakod ilang araw ho bago ho ang eleksyon. Diba? Diyan natin napatunayan. Kaya nga malaki po ang naging impact talaga nito mga kababayan. No? Kaya okay ito. Para sa akin, ito lang. Para sa akin, sa McDonald's, okay ito, yung ginawa ho nila. Kasi nga, kung magpapatuloy na si Vice Ganda ho ang nakabalandra dyan, magiging matinik yan mga kababayan, sinasabi ko po sa inyo. Malaki po ang grupo ng mga DDS, sinasabi ko yan sa inyo. Diba? Kaya nga, sabi nga ni Christy Fermin, sabi niya, etong si Vice Ganda, parang kinanti mo yung tinatawag dito, parang kinanti mo yung lungga ho ng mga bubuyog. At ngayon, pinuputakti ka, abay huwag kang magre-reklamo. No? Kasi sinabi nga po ng isang attorney na kung saan nga po ay talagang kasamahan din natin sa susuporta po sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sinabi niya nga, talagang ikaw din naman ay may freedom to speech na kung saan kami ay meron din. Hinanti mo yan Huwag kaya ngayon, huwag kang magreklamo-reklamo. O karapatan mo yan ang magsalita ho ng ganyan. Sinabi nga ni Attorney Raul Lambino. Pero karapatan din ho namin ang bigwasan ka, sabi nga, batikusin ka sa kung ano man ho ang mga ginawa mo. Ito mga kababayan, ito yung marami pong mga post. Ito. Yan. Ito po, post po ito ng publiko, mga kababayan. At sinabi niya nga po dito, ayan po, Heart Evangelista Carp as McDonald endorse brand Ma'am as Vice Ganda. So, ayan po. And makikita po natin dito. And marami nga pong nagpo-post din na di umano. Pero question lang naman mga kababayan. Baka daw di umano pinalitan na itong si Vice Ganda ni Heart Evangelista. Kasi kung titingnan po natin kahit sa anggulo, pero as of now mga kababayan, once again, wala pa pong sinasabi dyan ang McDonald's kung nangyari ba yan, na pinalitan na nila or pansamantala lang si Heart Evangelista. Hindi po natin yan alam. Mga kababayan, sinasabi ko lang po sa inyo sapagkat yan po ang mga kaganapan ngayon. And panoorin po natin itong sinabi po ni Raul Lambino, isa po sa mga attorney na kasama po natin. Ito po ang sinabi po ni Attorney Raul Lambino. Ayan. Ginawang pagbibiro o kaya pag-insulto kay Tatay Digong. Ito mga kababayan, pakinggan niyo po mabuti. Kung kasi dito po natin natututunan kung tayo ba ay mayroon ba tayong pananagutan sa batas kapag tayo bumatikos or arrest baka natin ng pangbabatikos itong si Vice Ganda. Ito po, pakinggan po natin mabuti kasi nagsalita na rin po isang abogado na kung saan, ayun po sa kanya, kung talking about the physical, mayroon. Hindi pwede yan. Pero kung ito ganito, ito po freedom po natin. So, pakinggan po natin mabuti itong si Atty. Raul Lambino. Ano ba ang pwedeng gawin dyan? At bakit gano'n ang ginawa niya sa kanyang konsyerto? At ginamit niya si Tatay Digong, si PRRD sa kanyang mga pagbibiro. Sabi niya, freedom of expression daw lang naman yon. Bakit nagagalit daw ang marami sa kanya ngayon? Alam po ninyo, walang makakapigil sa kanya. Wala. Para siya ay gumawa ng ganong klaseng mga gimmick. Wala po ipigil sa kanya. Pwede niyang gawin yun. Insultuin niya o kaya laitin niya ang sinumang tao na pwede niyang gamitin para sa kanyang pag-arte o kaya paggawa ng gimmick para siya ay maging sikat at sa akala niya ay hihiyaw, papanakuhan siya ng kanyang mga manunood. Yun ang kanyang alam pwede ba niyang gawin yun? Karapatan niya yun. Sa freedom expression yun walang pipigil sa kanya doon. Pero, ganun din, wala rin pipigil sa mga masang Pilipino makakapanood. Ang publiko, kung sila matutuwa, papalakpak sila. Kung hindi sila matutuwa sa kanilang ginawa o gagalit sila, hindi mo rin sila mapipigilan. So, maliwanag ka. Okay, may karapatan ka kahit anong gawin mo. Pasok yan sa freedom of expression natin, pasok yan. Pero wala kang, kumbaga, wag kang magreklamo ha. Kasi, yun nga, gaya ng sinabi ko, para mong, yung sinabi ni Christy Fermin na para mong ginulo ang lungga ko ng mga bubuyog at ikaw ngayon ay pinuputakte. Huwag kang magreklamo ha. Vice pangit. May freedom of expression din. Ang publiko, napipili kung ano yung nilang magiging reaksyon o sagot doon sa kanyang mga ipinahayag.
Ang problema niya ngayon, maraming mga nagalit. Lalong-lalo na yung mga tulad nating DDS, die-hard Digong supporters. Nagalit talaga sila kasi nga, pero mo, i-insultuhin mo yung presidente, gagawin mong kapiro-piro yung kanyang ayan, medyo mahina yung internet natin dito habang bumabagtas tayo dito sa Marcos Highway sa La Union. Ito, patigil-tigil yung ating pag-broadcast. At ganoon din itong traffic rito sa Marcos Highway, patigil-tigil dahil marami pa pong ginagawang mga parke rito dahil nasira nung bagyo. So, ulitin ko kaya ako naisipan mag-live ulit dahil itong si Vice Ganda, taga-probinsya po ito ng La Union. Ilocano ito. At yun nga, at marami tayong mga nare-receive na nagtatanong, hindi ba dapat wag nang magalit ang taong bayan sa kanya dahil karapatan niya yon na pwede niyang sabihin? Walang na pumipigil po sa kanya. Wala pong pumipigil sa kanya na gumawa ng anumang gimmick. Kung sa tingin niya ay makakatulong sa kanyang karir ang kanyang ginagawa na pag-insulto sa sinumang tao, pati na kay Tatay Digong, hindi gawin niya yon. Ginawa na nga niya. At pero may mga pagkakataon kasi nung araw, habang si Tatay Digong ay mayor pa lang ng Davao at tatakbo siya sa pagkapangulo, na-interview siya ni Vice Ganda. At tuwang-tuwa si Vice Ganda, pilit na pilit siya, sinuportahan pa, gano'n. Pero ngayon na nakalugmok si Tatay Digong at akala niya wala na siguro siyang pag-asa o kaya hindi na siya sikat at gusto niyang mapalapit sa kung sinong grupo sa kasalukuyan. Gano'n ang kanyang ginawa. Pero alam nyo, si Vice Ganda mayaman na yan. Laki-laki ng bahay niya dito sa Palawan, La Union. Pati yung kanyang manager, ang laki-laki ng bahay niya dito sa may Pinewood, dito sa Baguio City. Malaki na po ang kinita nilang pera sa kanilang ginagawang entertainment at mga ano. Pero bakit pa nila kailangan gumawa ng ganon? Pasensya na talaga, papa. Ito yung sinasabi po ng ating mga kababayan na kung saan talagang hindi na ito usapin usapin ng, kumbaga, ng politics. Kasi isipin mo pinadala na nga doon ng illegal, which is kasi ang ICC, wala na yung jurisdiction po dahil nga tayo ay kumalas na. Kahit sa napakarami po mga eksperto, napakaraming mga abogado, and ang nakalagay nga po sa Rome Statute nitong ICC, which is dadalhin ka sa local court, mga kababayan, bago ka dadalhin doon sa ICC. Pero ang ginawa po ni Marcos nitong Marcos admin, sa pamumuno po ni General Torre, mga kababayan, na ngayon PNP Chief Torre, na sinabi po ni Torre, at kapag kumbaga wala daw gwapo, wala daw maganda na kapag ikaw ay adiktos, benedictos, ikaw daw ay pangit. So, kayo na ba bahala? Ang pogi ni General diba? So, tuloy natin mga kababayan. And hindi na gaya ng sinabi ko, hindi na usapin ito ng politics, na usapin na po ito ng isipin mo, pinadala na nga doon, illegal, and 80 years old, no? And sa lahat po, sa buong kasaysayan ng Pilipinas, tanging si Pangulong Duterte lang ang nakakuha ng pinakamataas na ratings bago naging bumabaho bilang Pangulo ng Pilipinas. Tapos gaganunin mo, kapal po ng iyong pagmumukha. Masulpot-sulpot yung ating internet. So yun ang aking gustong malaman at kasagutan. Ang yaman-yaman na nila, laki-laki ng kanilang kinikita sa kanilang ginagawa. At bakit pa nila gagamitin si Tatay Digong, i-insultuhin siya? Alis po dahil siya para lang kumita pa sila ng maraming pera. Pero nag-react ang masang Pilipino, nag-react ang mga Duterte supporters sa buong mundo. Hindi lang dito sa Pilipinas. Maraming nagbibigay ng mensahe sa atin na yun nga, galit na galit sila. Ang daming ini-endorsong produkto itong si Vice Ganda. Ayan na, isa-isay natin. Marami siyang mga produkto, malalaking mga kumpanya yung kanyang mga i-endorso. Alam ko, yata kasama pa yata dyan ang McDonald's, ang Shopee, ang mga iba't-ibang mga produktong kasama yan. So, tandaan ninyo mga kababayan, marami pa naman sa sobrang pumutakti talaga dito sa kay Vice Ganda. Dahil nga, syempre, at batid naman natin, talagang napakarami niyang ini-endorse. And kadalasan po sa ini-endorse niya, syempre, shopping. Saan ba galing yung mga produkto dyan? Diba? Kadalasan naman, karamihan dyan, China, mga kababayan. So, marami po mga ini-endorse si Vice Ganda na galing po China. Pero anti-China yan. Ito yung mga ipokritong mga personalidad ng mga sari natin. Benta online o kaya networking. Ayan, marami siyang mga produkto, mga cosmetics, pampaganda, kung ano-ano. Pero mga produkto nagawa sa China.
Pero kung magsalita ngayon yan, si Vice Ganda, anti-China siya ng anti-China. Pero yung mga produktong kanyang prinopromote, sabi nila, galing din sa China. Ginagawa. Totoo yan, ang daming mga anti-China, no? Pero yung mga produkto nila galing China, yung mga ginagamit nila mga gamit sa bahay, mga damit, no? Mga galing China. Yung mga atik-atik lang itong mga ano na to eh. So, diyan mo makikita yung hindi diretso talaga yung kanyang pananaw at kaisipan, ano? At ito ngayon. Tapos, ngayon ay magagalit daw siya dahil bakit daw nagagalit ang DTI sa kanya? Karapatan daw niya yung ganyang mga ginagawa. Karapatan niya yon. Walang tumatawad doon. Okay yon, karapatan niya yon. Pero okay rin sa DDS, sa masang Pilipino, na magalit sila. At manawagan na i-boycott itong mga produkto na ini-endorse nitong si Vice Ganda at itong mga produkto na kanyang ibinibenta sa publiko. Karapatan nila yon, karapatan ng DDE siya, karapatan na... So yan, freedom of expression niya, may freedom of expression din ang mga tao, yung mga supporters ni Tatay Digong na tulad natin. Di siyempre mananawagan tayo na i-boycott natin yung mga produktong may kinalaman si Vice Ganda. I-boycott natin, karapatan natin yun At sasabihin natin, sininsulto mo yung aming idolo, nasaktan kami. Hindi ipahayag din namin yung saloobin namin na hindi kami natuwa sa iyong ginawa. At kasama sa freedom of expression natin na i-boycott o kaya manawagan pa na so kasama, kung mayroon siya freedom of expression si Vice Ganda, meron din tayong freedom of expression na i-boycott itong mga produktong kanyang ini-endorso, mga produktong kanyang binibenta, yung kanyang mga programa, yung kanyang mga konsyerto. Pwede na. Parang ano to alam mo si Vice Ganda, yung ginawa ni Vice Ganda, parang alam mo, yung parang gumawa ka ng sunog na. Ngayon ay hindi mo expected na ganito kalaki yung impact, no? Kaya nga, di ba? Di ba? Siguro, alam mo, sa tingin ko talaga dyan sa McDonald's, kasi siyempre, naalarma din siguro yan dahil napakarami nang nananawagan na i-boycott So, siyempre, kaya nga, nagmadali din siguro sila na palitan ka agad kasi nga, para at least hindi naman maapektuhan yung negosyo. Alam naman natin talaga mga kababayan, marami yung nagsabi, mag-Jollibee na lang tayo, i-boycott natin yung Mang-Inasal. Although sinasabi ko sa inyo, masarap din naman talaga. Ayun, hindi Mang-Inasal, ang McDonald's. Sinasabi ko nga sa inyo, masarap din talaga ang McDonald's. So, yan, masarap yan. Kumakain ako dyan minsan Ang problema nga lang talaga, itong ginawa ko ni Vice Ganda, nadadamay yung mga kababayan. Okay? At alam naman natin, ang McDonald's, nagbayad dyan ng malaki kay Vice Ganda to promote, no? Para ho sa kanyang mga product nila. So, ganito lang ho ang nangyari. Medyo malungkot talaga, mga kababayan. Ganito. Na ipagama natin sa kanya yung pagkadismaya natin, yung galit natin. At iyon ay kasama sa ating freedom of expression. Kasi yan ay mapayapa na pagpapahayag ng ating damdamin, ng ating saloobin, ng ating kaisipan, at nasasakupan yan sa garantiya ng freedom of expression na aklan diyan sa ating saligang batas. Kaya huwag siyang magtaka kung magagalit ang Pilipino sa kanya. Bahala siya. Kung sa tingin niya ay makakakuha siya ng marami ring mga supporters sa kanyang ginawa, siguro makukuha niya yung supporters niya, mga pinklawan, mga dilawan, mga terorista, mga... Nadamay pa yung mga terorista Alam mo, that's normal na, di ba, kita naman natin yung mga pinklawan, mga dilawan, mga pulahan. Tuwan-tuwa pa po sa ginawa ni Vice Ganda. Di ba? So, tuwan-tuwa sila, kaya supportahan natin. Tapos, nagpapakita pa sila ng mga video na doon, kumakain sila sa McDo, no? Pero, siyempre, gaya ng sinabi ko, ang business kasi dapat talaga hindi hinahaluan ng politics yan. Ang business talaga dapat walang mga endorser dyan. To be honest, for me, it's my own opinion, ng mga mag-i-endorso na involved. Although, hindi naman natin, kumbaga, ito mga kababayan, katulad yan, markado natin na si Vice Ganda, dilawan talaga yan. No, dilawan talaga yan. Noon pa yan, dilawan yan. Ngayon, markado natin yan. Pero nga, syempre, marami naman, kahit naman mga DDS, marami din naman ang, kumbaga, tinitingala yan. Kasi, kung usaping pagpapatawa, magaling din naman talaga yan. So, wala tayong issue doon. No? Ang pinaka-big issue lang natin dito, kaya nangyari lahat ito, dahil nga, syempre, kumbaga, parang dapa na no, sa pamamagitan ng mga illegal na proseso, dapa na si Pangulong Duterte kasi pinadala niya sa daig no? Tapos tinadyakan mo pa.
Ito yung naging usapin dito, kaya ito nadadamay tuloy itong McDonald's, mga kababayan. So, isa po sa mga nakakalungkot. Pero, hindi po natin maipagkailayan na, kumbaga, malaki ang magiging impact. Kasi lalo-lalo na sa Mindanao. Marami ho dyan mga McDonald's, mga kababayan. Ngayon, ito, napakalami po mga kilalang personalidad, no, mga kaaliado ni Pangulong Duterte. So, malaking impact yan. Maniwala ho kayo sa hindi, malaking impact yan. No, kaya ito mga kababayan, sana maging magsilbing aral ito kay Vice Ganda. No? Hindi niya akalain talaga na ganito kalaki ang sunog na gagawin niya. So, ito, ayan po ang naging mensahe po ni Atty. Raul Lambino. Although kagabi, natalakay na rin naman natin yung patungkol nga po sa sinabi naman ni Atty. Vic Rodriguez. Nagsalita na po siya. Mga kababayan, kung matatandaan po ninyo si Atty. Vic Rodriguez, kasama namin na lagi doon sa headquarters ni Bongbong Marcos, no? Kasamahan ho natin yan sa pakipaglaban, no, para maipanalo si Bongbong Marcos. Pero isa din po yan sa Kumalas. Even si Atty. Trixie Angeles, no? Isa din po yan sa Kumalas sa administrasyon ni Bongbong Marcos. And kagabi, biniverify ko pa kasi ayun po sa mga lumabas po na impormasyon na kagabi na di umano nag-resign na ito si NBI Director Jaime Santiago. So, mamaya titingnan ko pa, hindi ko pa masyado na-verify yan. Mamaya ko pa i-verify pagkatapos nito dahil ito yung mga nauna natin gagawing video na kung saan, kung totoo yan, napakarami na talagang mga kagabinete si Bongbong Marcos na talagang nagsipag-alisan. Isa na nga po dyan si Atty. Vic Rodriguez, kasama natin yan. At saka, isa yan sa talagang kasama ni Bongbong Marcos doon, saan man pumunta, no? Talagang tagapagtanggol, ganyan. Pero sabi ni Atty. Vic Rodriguez, iba yung ginawa ni Bongbong ngayon sa kanyang ipinangako before, which is true, mga kababayan. Talking about the ICC, hindi niya po sinunod. Talking about continuity, the build project ng Duterte administration, hindi niya po ginawa. Di ba? Ang dami niya kong kapalpakan talaga sa administrasyon na ito, mga kababayan. Kaya, yan, sabi na ito ni Vic Rodriguez, iba yung ginawa mo sa pinangako mo, kaya exit na ako. Bahala ka dyan. Ganon din si Trixie Angeles, mga kababayan. Lagi po natin kasama yan sa mga kung saan mga event. Dahil isa po yan sa talagang sumusuporta ngayon sa panig po ng mga Duterte. But before, mga kababayan, tayo mag-end ng ating pong, by the way, ito pala yun, no? Ito pala yung Jitski Holiday jokes ni Vice Ganda. Ayan. So, nasumunog ho sa kanya. Hindi niya akalain talaga na ganun kalaki ang magiging bunga ho niyan, mga kababayan. And nag-share post na rin po dito si Senador Bato de la Rosa. No, ayan ako, kasi mayroong isang fan si Vice Ganda na di umano siya po ay signing off na. Ayan. So, ayan, sinabi po ni Bato de la Rosa, kumaga pabiro, balik na lang taani kay Tiban o Goliath. Maayo pa to sila kay yaga lang dili mambastos og tiguwang. So ayan, nagsalita na rin po si Senador Bato de la Rosa tungkol po diyan sa naging issue talking about Vice Ganda. And yan po ang sinabi niya. Umay pa daw yun sila Tiban o Goliath, no? Dahil yaga-yaga lang, ibig sabihin patawa, komedyante, pero hindi nang iinsulto. Kasi sa Bisaya language kasi ito, kabayan Pero hindi nang iinsulto ng matanda. Ayan. Kaya nga, mga kababayan, nung sinabi po ni Bongbong Marcos about doon sa flood control, tayuan yung mga congressman So, ngayon, 2025, sinabi niya, mahiya naman kayo kasi bago yung zona niya, nagkaroon ng mga matinding pag-ulan. So, kumbaga, hindi niya pwedeng ipagmalaki ulit ang flood control. Sinabi niya, mahiya naman kayo, palakpakan na naman yung mga congressman. So, ganun, paano tayo pinagluluko no? Binubudol talaga tayo ba? Ngayon, sabi ni Marcolita sa kanyang programa kahapon, ay kanya na daw uumpisahan ang investigasyon talking about the flood control projects. Dapat daw managot ang siyang managot. Wala daw ditong mataas, walang mababa. Lahat po, kung sino man ang mga responsibilidad dyan sa mga proyekto na yan, dapat pong managot, sabi po ni Marcolita. Yan ang sinabi niya. Kasi si Bongbong Marcos nagpunta siya doon sa Bulacan, tinignan niya yung flood control doon. So, hindi natin alam, mahirap Pero pag itong si Marcolita ang mag-imbestiga, sinasabi ko sa inyo, may kalalagyan talaga ang siyang dapat managot. Kaya salamat diyan kay Marcolita. Alam ko matinik yan at maraming galit yan kay Marcolita dahil isa din po yan sa nanguna sa investigasyon talking about the ABS-CBN. Okay? About sa ABS-CBN na nasarado dahil nga sa hindi umano nagbabayad ng tamang tax kaya nasarado. Ito, mga kababayan, na-share din po ito ni Doc Richard Mata. Itong kasama din po natin ito noong nakaraan Si Dr. Richard Mata, mga kababayan. Kung saan, sabi niya nga po dito, and pinost po ito ng Dare to Us, just in. Senador Marcolita will lead the investigation of the problematic flood control projects in August 19, 2025, Tuesday, Martes, mga kababayan.
Ayan po, abangan po natin yan. Dito na po magsisimula and talagang ako naniniwala ako na kapag si Marcolita ang mag-lead sa investigasyon, talagang may patutunguhan. O, supal palagi dito yung umano eh. O, magaling yan mga kababayan. Kaya hindi ako nagkamali na ibuto yan si Marcolita mga kababayan. So, magaling yan para sa akin. Para sa inyo, kung hindi kayo nagagalingan, eh, hindi naman natin may pagkailaya. Bahala kayo sa buhay nyo. Ito saan na ba yun? Saan na ba yung yung singit ko lang to, kabayan singit ko lang to. Ito kahapon ito, lumabas yung video na ito na kung saan si Vice President, na Vice Ganda naman tuloy ako. Si Vice President Sara Duterte nasa Kuwait. And yun nga, ay pagkita siya doon sa ating mga OFW at immigrant, kung saan talagang marami kasi sa mga kababayan natin, talagang siyempre mahirap ang buhay abroad. Mga kababayan, napakarami kong mga kilala, napakarami kong mga kaibigan na nasa abroad po sila, na alam batid ho natin na mahirap po ang buhay abroad. So kahapon, hindi ito kahapon nung isang araw pa yata ito nangyari, kasi kahapon nito na, parang kahapon yata ng umaga. So, mga kababayan, ito yung nangyari sa Kuwait. Ayan, pakinggan, tingnan niyo po. Ayan. Noong dumating si Vice President Sara Duterte doon, courtesy po sa SMNI alam mo, nahihirapan yun eh. Alam mo yung mga ating pong, yung nagbabanday kay Bibi Sara, even yung mga officer personnel doon, nahihirapan po sila. Kasi nga, pag si Sara Duterte talaga pumupunta sa isang location, pinagkakaguluhan po ng mga tao, ng mga kababayan po natin. Kaya kung makikita po natin ang video, hirap na hirap sila, Kasi ang dami talaga ng tao. Grabe ang tao, kababayan. Hirap na hirap ng mga officer, Kasi dinudumog talaga ng tao si Sara Duterte. Ayan may umakyat pa, may umakyat pa. Ay, grabe. Alam mo, sa totoo lang, hirap na hirap talaga yung mga officer. Sa isang pagtitipon, sa isang kung saan mang location yan, even yung mga yung mga PSG po nitong si Vice President Sara Duterte, nahirapan po sila. Dahil nga kapag pumunta si Sara Duterte sa isang location, dinudumog po talaga ng tao. Si Bongbong Marcos, wala na. Wala na, maniwala ho kayo. Tumakbo yan, sana tumakbo Vice President sa 2028 yan. Hindi mananalo yan. Maniwala ho kayo mga kababayan. Maniwala ho kayo. Di ba, pumunta nga siya sa Bulacan kahapon, wala na, Maria Jose. Wala ang katao-tao. Yung mga sumisigaw, BBM, parang scripted, scripted na, tsaka, wala na, maniwala ho. Wala na, Marcos, wala na yan. Gibang-giba na yan sa panahon ho natin ngayon. Siguro dati nabudol tayo. Pero sa pagkakataon na ito, so, bali yan mga kababayan, ang mga nakuha nating information at this time. And until now naman, hindi pa po nagsasalita si Vice Ganda. And ito Vice Ganda ingat-ingat sa susunod. Para hindi ka maputakte, sabi ni Christopher Men. Para hindi ka maputakte ng isang hukbo. Sabi ni Christopher Men, parang parang kinanti mo daw yung isang hukbo Mga kababayan si Attorney Vic, and until now, wala pa siya sa mga nangyayari. Wala pa siya, mga kababayan. And, mga kababayan, meron lang pala akong isisingit. Ito trending ito sa social media Wait lang. Hindi yan. Itong isang congressman ba to? Ito, sino ba to? Si First District, Surigao del Sur. Ayan po. Meron kasi sa ditong salita, mga kababayan, na tiyak naman mawiwindang mo kayo. Ito pakita ko Ito, sabi niya po dito, lagi nating sinisisi ang flood control. Di rin natin tinitingnan kung gaano karami ang volume ng tubig. Ano bang utak yung mayroong ganyan? Ayan sabi po dito sa report, mga kababayan, saan pupunta ang tubig na yan kundi mag-overflow talaga. Ayan. Sinisisi ni First District del Sur, Representative Romeo Momo Sr. ang malawakang pagbaha sa Metro Manila sa dami ng bumubuhos na ulan mula July 19 hanggang 2025, kaya hindi ko kinaya ng kasalukuyang flood control system. Mga kababayan, kayo nang humusga dyan? Diba? Kaya nangangumusga dyan sa utak ng ganyan, Alam mo, kaya nga naglaan ng bilyonis, ilang bilyon ang nilaan sa flood control.
Diba? Tapos ngayon sisisihin mo yung baha, sisisihin mo yung ulan. Ano ba naman yan? Kaya nga naglaan ng hindi lamang 100 billion, hindi lamang 200 billion, billion ho yan. Para ho mapigilan, para ho masiayos yung daluyan ng mga tubig. No? Tapos ngayon sisisihin mo yung ulan, sisisihin mo yung yung volume ng tubig. Tragis, kaya nga may budget para sa flood control, para ayusin yung flood control eh. Para naman hindi maging apektado yung ating mga kababayan. Ay, naku po, kung ganito yung mga nasa posisyon, aywan ko na lang, kayo na ho ang humusga. By the way, babay na ho mga kababayan, kita-kita po tayo sa next one na pag-uusapan natin.